proposed bill nyo na yan, sa tingin nyo, mabilis siyang maaprubahan dito sa Senate? Alam mo, ang problema natin, malalakas na individual ang kalaban natin dito. Mayayaman po ito. Nakikinabang dito sa online gaming. Mayayaman po ang mga kalaban natin dito. Marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak, ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila poproblemahin ng gobyerno. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang intindihin. Total ban ng online gambling isinusulong ngayon ni Senator Zubiri. Pag-usapan natin, bakit bigla kayang lumala at naging talamak ang online sugal na to? At kung sino ang mga nasa likod nito? Pag-usapan din natin kung ano magiging stand ng Malacanang dito. Yung issue na to sa online gambling is hindi lang ngayon to pinag-usapan or nag-trending ba. Mga nakaraang buwan ay natanong na din ito. Online Gambling Act kung saan maglalagay po tayo ng blanket ban sa lahat ng uri ng online gambling. Hindi na po ito basta regulation, total ban na po ito. Para tuluyan na natin matigil ang online gambling na umuubos ng pera ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang sektor. And similar to how we banned Isabong, similar how we banned Pogo, ito ay magandang hakbang para matanggal na po itong addiction sa ating mga kababayan. From our elderly to our children, it is so easy to fall victim to the silent epidemic of online gambling. Anyone can easily fake their identities and their ages online. Kahit mga minor de edad, kayang gamitin ang mga online banking accounts at e-wallets ng kanilang mga magulang para makataya sa mga online gambling sites na ito. At dahil madaling gamitin at nakaka-addict laruin, talagang nalululong po ang ating mga kababayan dito sa online gambling na to, lalong-lalo na ang mga kabataan. Alam ko, madaming Pinoy ang malulungkot nito. Kasi sa totoo, marami talagang lulong sa online sugal na to. Hindi na to bago sa atin. Marami tayong kakilala na addict na sa online sugal na to, katulad ng mga scatter na yan. Alam natin na marami dyan, na marami tayo, kahit tayo first hand, marami tayong kilalang na nalubog sa utang dahil sa kakalaro nitong scatter na to. Maraming pamilya ang nasira, ang iba pa nga nag-suicide dahil nga naubos lahat ng pera, mga gamit dahil sa talo sa paglalaro dito sa online sugal na to. Ang masaklap lang nito na kahit mga underage, mga kabataan na nagsisipag-aral pa lang, ay mabilis at madali lang sa kanila na ma-access to. Katulad na lang yung GCash apps natin, may mga online gambling na nakakunik dito. Kaya lahat pwedeng makapaglaro, walang age limit, kahit sino. Kaya dahil sa sugal na to, marami talaga tayong mga kababayan ngayon ang halos maubos yung kinikita, makapaglaro lang sa sugal. Kasi nga kapag natalo ka, sa susunod na sahod o hindi pa nga nakakasahod, mangungutang muna para mailaro or para sana makabawi, ang end talo pa rin. Kaya hindi din talaga to, wala talaga tong na idudulot na maganda sa atin at sa ating mamayang Pilipino. At sino naman hindi ma-addict? All over the internet and along our busiest highways, our biggest celebrities are promoting online gambling with colorful, shiny advertisements that deceive our people into thinking that these games are nothing but harmless fun, na masayang ilaro itong mga games na ito. Yung malalaking artista at influencer is sila ang ginamit ng malalaking kumpanya na to para i-promote itong sugal.
gaano kalaki ang mga fanbase niyan. Kung pag-uusapan natin ang mga fanbase niyan, yung mga followers niyan, ay karamihan ay kabataan. Nakakalungkot lang din isipin na yung iba na nagpo-promote nito is mga idol pa natin. For sure, ang mga binabayad ng mga kumpanyang to, na mga online gambling site na to, para i-promote ng mga influencer at mga artista ay for sure malalaki talaga. Milyon-milyon ang pinag-uusapan na kahit siguro sila, hindi din nila ito matanggihan. Nakakalungkot lang dahil alam nila na itong mga artistang to, alam natin na nagtatrabaho lang din naman. Pero nakakalungkot lang kasi karamihan sa mga fan base nila or mga followers nila ay mga kabataan or kahit mga ordinaryong Pilipino na lang. Hindi nila naisip kung ano ang masamang epekto nito sa kabuhayan ng mga tao at aware din naman sila sa mga nangyayari ngayon. Pero wala tayong magawa kasi nga trabaho lang siguro talaga to, pero yun nga, trabaho nga siya, pero may malaking epekto din to sa mga humahanga sa kanila. Ban sa online gaming, ano yung scenario nakikita mo in the future mangyayari sa bansa natin? Wow. Well, right now, we're the #1 gambling capital of Asia. Ano daw? #1 gaming capital in Asia? Grabe yan ha. At least naging #1 tayo. Pero ang saklap lang, sa sugal naman. Sana next time, mapasama din tayo sa top 10 na pinaka-peaceful country. Di ba maganda-ganda pa yun? At mas nakaka-proud. Kaysa naman sa top 1 ka nga, pero sa gambling naman. Ano yun? And you can see na matamlay ang ating bansa. They say our economy is growing, but I really actually don't see it. With due respect, no? Consumption is down. Yung mga malls, pag maglakad kayo sa malls, konti lang yung tao gumagastos na yun. So lalo na pag na-addict na po ang ating mga kababayan dito sa online gaming, we will no longer have high consumption of our economy. And right now, that is what's running our economy. Our economy is being run on consumption spending. On spending. Yun yung OFWs. Isa pa yan. Eto, maganda. Yung mga OFWs, ang dami po nag-message sa akin kagabi, sa aking Facebook. Sang-ayon kami dyan, Senator Subiris, salamat at sana ipaglaban nyo ito. Dahil yung pinapadala naming pondo sa aming mga... Yan ang katotohanan. Yung Marcos government ngayon, hindi talaga ramdam ng maraming Pilipino. Kahit ang mga news media sabihin nila na mas maunlad ang pamumuhay ng Pilipinas ngayon, wala na talaga, hindi na talaga, marami talaga hindi naniniwala. Kasi alam natin kung ano talaga ang tunay na nangyayari. Diba nga ang World Bank nagsalita na din ng mga nakaraan na pabagsak ang ekonomiya natin? Kahit magsinungaling pa sila na mas maunlad tayo ngayon sa pamumuno ni BBM, alam ng taong bayan ang katotohanan kasi ramdam natin ang hirap ng buhay ngayon at alam din natin na walang mga project. Si Senator Subiri nga, mayaman pa yan ha, ganyan manalita na matamlay ang government natin ngayon. Paano pa tayong nasa laylayan ang buhay? Kahit ano pang pag-uuto ang gawin ng news media na maunlad ang buhay ngayon, mga Pinoy aware na sa nangyayari, sa tunay na nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Bakit kasi ito naging talamak? At kailan ito nagsimula? Panoorin natin. Dito talaga nagsimula ang lahat. Ito yung last year na sona ni BBM na ipinagmalaki niya na ibinan niya yung Pogo dito sa atin. Kasama na dun yung mga legally na Pogo operation na approve nung pag-core dati.
that time talaga, nung binan niya yung Pogo na yan, marami talagang natuwa. As in, marami talagang natuwa. Panoorin natin. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga Pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Ito yung highlight noon sa SONA ni BBM, ni Pangulong Marcos last year. Pinalakpakan talaga yan. Kasi yan talaga yung highlights niya sa SONA. Kasi nga, wala siyang maibida na project maliban na lang sa 1 billion per day na flood control na hanggang ngayon ay nahanap. At yung pagbaban talaga sa Pogo, which is okay naman. Kung tutuusin yung Pogo na yan, may legal talaga dyan, tsaka yung may mga illegal, 'di ba? Malaki din talaga na itulong niyan during pandemic sa atin. At ang target nila is mga Chinese at mga dayuhan, hindi naman mga Pinoy. Kaya kung tutuusin, okay din naman talaga siya. Pero nga dahil binan kasi nga sugal, okay na sana. Palakpakan na nga sana yan eh. Pero may hidden agenda pala din talaga yan. Ang masaklap, binan nga ang Pogo, pero ang pinakamasaklap lang doon, ang pinalit naman is online gambling na ang target ay tayong lahat ng mamayang Pilipino. Maraming nalululong ngayon sa online gambling na yan dahil nauubos nga ang mga savings ng tao, which is, nga, mali naman ng tao kasi nga, bakit na-addict. Pero nga, di ba, kapag tumataya ka talaga, at kapag natalo ka, gagawin mo yung paraan, lahat. Minsan, kahit wala na kayong makain, kahit ibenta mo lahat para mabawi lang yung unang natalo mo. Pero, ang tendency, in the end, natalo ka pa rin. Ayun yung pinakamasaklap na sana yung government natin na sila yung magpo-protect sa kung pro mamayang Pilipino is hindi inayos yung regulation yan or age man lang, sana may age limit para sa mga estudyante o mga bata o underage, hindi naman din nila ma-access. Pero wala talagang talamak siya, marami ng krimen ang nangyayari dahil sa mga nalululong na online gambling na to. May iba nga nag-suicide na. Kaya ayun, mas maigi nga sana ang tanong dyan, ano kaya ang stand ni Pangulong Marcos dahil ngayon marami ng mambabatas o mga senador na gustong ipatigil yan. Ang tanong, ano ba ang stand niya, kung anong gagawin ng Malacanang, kung paiimbestigahan ba yan o i-stop ba yan, may power ba si Pangulong Marcos para ipastop or gugustuhin niya bang paiimbestigahan yan sa Kongreso, pati sa Senado or what? Dyan sa proposed bill nyo na yan, sa tingin nyo, mabilis siyang maaprubahan dito sa Senate? Alam mo, problema natin, malalakas na individual ang kalaban natin. Mayayaman po ito. Nakikinabang dito sa online gaming sites. Mayayaman po ang mga kalaban natin dito. We all know that the owners of online gaming sites are very wealthy and powerful individuals. It's going to be a tough fight. Marami akong kausap ng mga senador, halos kalahati naman ay Support. pabor dito sa
ipagbawal ang online gaming or high regulation. Pero hindi pa natatakot ako, hindi pa lumalabas yung mga syempre hindi pa nagfe-flex ng muscle yung mga maglalabi against the banning. And that's the fight that I need the people themselves. Kailangan talaga natin dito yung taong bayan. Yung sila na mismo, sukang-suka na sila na mismo ang sasalita. Kasi sasabihin ko na yun sa ating mga kababayan, mga makapangyarihan ng kalaban natin dito. And I need your support. We all need your support. Those who are trying to ban this need your support. Para may tuloy natin ang laban nito. Ako till the end. I will vote for it till the very end. Bahala na kung magalit sila sa akin. Marami talaga mga bilyonaryo makakamanin. And I think we all know how they play the game. And I hope that the House of Representatives, okay na dito sa Senate, kasi sa Senate, we do things sometimes that are unpopular to certain sectors, but it's good for the people. Pero ang apela ko po ay sa House of Representatives. Ang aking asawa po ay nag-file din po similar measure. All 4 Bukidnon congressmen filed the measure on banning also online gaming. So, sana mag-follow suit ang iba't ibang mga congressmen. So yun nga, mayayaman at maimpluwensyang tao ang nasa likod nito. Sila yung may-ari ng sila yung mga kumpanya na nagmamay-ari ng online gambling na to. So mga maimpluwensyang tao yung nagmamay-ari pala nito. Ang tanong nang dyan, may power ba si BBM na ipatigil or ipaimbestigahan yung online gambling? For sure, may power talaga siya kasi presidente siya eh. Pero ang tanong, gugustuhin niya ba na paimbestigahan or ipatigil na yung online gambling? Which is, napatigil niya nga yung Pogo eh. O di ba pinatigil niya kasi nga masama yung naging benefit sa atin daw. O di, ito ba ang online gambling? Magandang naidulot sa atin? Ang tanong, gugustuhin niya bang ipatigil or ipaimbestigahan man lang ba? Gugustuhin niya ba? So, it will take the president a lot of political will. Because Filipino operated ito, marami din siyang kaibigan na nagmamay-ari nito mga kumpanya na ito. I would love to hear that from the president, even in his State of the Nation address. So laglagan na. So ayun pala, kaya pala dumami tong online gaming kasi nga mga kaibigan daw ni Pangulong Marcos yung nagmamay-ari ng kumpanya ng online gaming. Hindi nga tayo pabor sa Pogo kasi may-ari nun is mga Chinese na ang pinalit naman ngayon ay online gaming dahil ba mga friends ang nagmamay-ari nito. Noon, ang Pogo, ang tinatarget nila yung mga Chinese at mga dayuhan, mga foreigner. Ngayon, itong online gaming, ang tinatarget naman nito, tayong mga Pilipino, tayong mamamayang Pilipino, which is pati mga bata, mga nag-aaral, nakaka-access nito, napakadaling ma-access nito. Marami na ang nananawagan na ipatigil na to kasi walang napapala ang mga taong bayan, lalo pat pahirap ang pamumuhay natin ngayon. Marami talaga ang nalululong sa ganitong sugal. Dati pupunta ka lang ng casino or mga casino talaga dati ang puntahan. Ngayon cellphone lang kailangan mo para makapagsugal ka. Ang saklap lang, ano kaya ang matinding stand ni Pangulong Marcos, which is ang in case na ipatigil niya o paimbestigahan niya, ang babanggain niya is mga friends niya. Ano kaya magiging stands niya? Kasi itong issue na to, hindi lang naman to ngayon eh. Last month, usap-usapan na din to. Ito yung sagot ng spokesperson ng Pangulo last month ha. Ito yun. Malungkot po dahil
marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak, ang kanilang pagdiskarte. Hindi na sana sila po problemahin ng gobyerno. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang intindihin. But anyway, ang pamahalaan naman ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Attorney Jeremy Luglug, ang AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong Scatter. Ayon po sa kanya, ang Scatter po ay isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay in-offer naman ng isang licensed gaming website, nakokontrol po ito, namomonitor po ito, at kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa PAGCOR para po maban ang tao na ito sa paglalaro. Ang problema po ngayon ng gobyerno ay marami pong illegal na gaming website. At meron na po silang 7,000 website na naipasara. Ito ay pinapaalam po sa DICT para po maipasara. Yun lamang po, kapag ka po naipasara, mag-iiba na naman ng website. So, pero hindi po titigil ang PAGCOR at ang DICT sa pagtanggal ng mga ganitong klaseng website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil paulit-ulit silang nagbabago ng kanilang website. So, tandaan po natin, hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang ganitong klaseng mga problema. At sabi nga po natin, patuloy po sila nagtatrabaho para po ito ay masawata. At sa tulong po rin ninyo, doon sa mga nag-e-endorso, kung ito naman po ay hindi lisensyado, huwag nyo na pong patulan ang ganitong klaseng mga pwedeng pagkakitaan. Yusek, since sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara, wala po bang plano ang administrasyon ng Pangulo para po ito ay ipatigil na lang din kagaya ng ginawa sa Pogo na pinaban po? Hindi po kasi siya ay maiko-compare sa Pogo. Sabi nga po natin, ito po ay nanggagaling sa illegal website. So, ang tangi lamang po natin gagawin ay laging patanggal, ipasara through the DICT itong mga illegal website na to. So, yun po yung nagiging problema dito. Pero hindi nga po ito titigilan. Kahit paulit-ulit silang pumapasok yung website nila at na-access ng mga kababayan natin, paulit-ulit din po silang tatanggalin. Pero ang pakiusap ko sa ating mga kababayan at sa mga pamilya, kung ang inyong mga kamag-anak naman po ay nagugumo na sa sugal, ipag-alam lamang po ninyo sa PAGCOR at mabilis po itong aaksyonan. Meron po bang hotline or ano na pwedeng puntahan ng mga pamilya nila para dun or personal saan pupunta sa opisina ng PAGCOR? Meron po sa website po ng PAGCOR kung paano po ito ma-access dahil mabilis daw po kapag ka po inyong inireklamo ang inyong kamag-anak na nagugumon sa sugal, madali. So, malinaw yung sagot ni Madam Claire kung in case na may family member kayo na nalululong sa sugal na to o sa mga online gambling, pumunta lang talaga kayo or kontakin nyo yung PAGCOR para ipaban yung family member na yun. Yun yung solusyon. At ang sabi nga, magkaiba daw talaga yung Pogo at ang online gambling kasi magkaiba talaga kasi nga Pogo, ang target nun is mga Chinese at mga foreigner, which is yung tax nila mapupunta sa atin, pero hindi tayo yung pinaka main na target nila sa gambling ngayon, which is hindi ko sinasabing tama, mali nga, pero okay na nga natitanggal. Pero yung pinalit naman na online gambling na mas masaklap yung kapwa Pilipino natin, tayong lahat na Pilipino or pati yung mga bata ngayon is ganyan at that age nakakapag-access na sila sa online gambling, which is may mga balita na alam na natin yan na nag-suicide na nga dahil na-depress, nawalan ng hanap buhay, nagkaroon, lalong dumami ang krimen dahil sa online gambling na to. So, magkaiba talaga sila.
Pero yun nga, ang sabi ni Madam Claire, noon pa naman yan, noon niya sinabi. Pero sa ngayon, sana mas magpursige pa yung mga mambabatas natin, yung mga senador natin, na ipatigil na talaga to. Kasi kung sila dapat pro-Pilipino sila, hindi pro-businessman, sana si Pangulong Bongbong Marcos mag-stand talaga na ipatigil na lang. Nagawa nga niya sa Pogo. Ngayon pa kaya sa online gambling na to, kaya nga ba niya o may power ba siya na ipatigil to against sa mga friends din pala niya? So abangan na lang natin kung anong mangyayari next, kasi nilalakad naman na talaga yan, pinupursige na talaga yan, lalo't nag-trending yung presko ni Senator Zubiri. So for sure may mga senador pa na magbo-voice out or may mga kongresista pa magbo-voice out. Sana lang talaga itigil na lang, kasi para na din sa kapakanan ng